Isa na ako sa pinakamaligayang babae dahil nakabalik ka na sa serbisyo. Ako din, maligayang maligaya. Kaya mula ngayon, pinangangako ko, wala na kong ibang babaeng titingnan. Hmm? Pagka-sexy ba na kayo? Kasasabi mo lang na hindi ka natitingin sa iba. Hindi, wala na akong ibang babaeng Promise? Promise. Kanina pa nagkaon-kaon yung dalawang yun. Hasta karon, hindi pa natapos kumaon. Ano kaya ang ginawa ng dalawang yun? Tika nga. Ayan, naglabas din. Roland! Ba, ang Kimberly ko pinasok sa kutsi. Sama ako dyan! Kimberly, saan ka pupunta? Sama ko! Hello, dear. Hi, dear. Di ang anak mo si Kimberly. Bakit? Ano nangyari kay Kimberly? Eh, gabing-gabi na, wala pa. Ikaw naman, masyado kang maalalahanin eh. Kung lumakad yun at may pinuntahan, siyempre tatawag yun eh. Hanggang ngayon, wala pang tawag. O yan, baka sila na yan. Hello? Who's calling? Yun daw kausap mong humingi ng buwis. Hello? Mr. Romero, may inaon akong humingi ng buwis sa'yo. Pero ayaw mo. Kaya naging maras ako. Nasa akin ang anak mong si Kimberly. Maganda ka na 10 milyong piso at palalayain ko siya. Kung nasa iyo nga ang aking anak na si Kimberly, let me talk to her. Bakit? May nangyari ba sa anak natin? Dad, bigay mo na 10 milyong hinihingi nila. Sundin mo na lang inuutos nila. Natatakot ako dito, baka gawin nila ako ng masama eh. Sige na, para makalaya na ako. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang nararapat kong gawin. Yeah, Dad, please. Dad, I miss you. I miss you too, anak. Mrs. Romero? Mr. Romero? Tama po ang inyong ginawa at dumulog kayo sa pulisya. Kailangan talagang makipag-cooperate kayo upang malutas ang mga ganitong uri ng krimen. Dahil kung hindi, lalong lalala ito. Nakahanda ho ako makipag-cooperate. Pero sa totoo lang, nag-aalala pa rin ho ako, Chip. Ano hong pangalan nyo? Areglado. Chip, areglado. Areglado, Chip. Pero baka lalong malagay sa panganib ang aming anak. Dahil sa inireport namin sa inyo. Mrs. Romero, I've got to be honest with you. Talagang malaking panganib ang makipaglaban sa kriminalidad. Ngunit kailangan natin tanggapin ang panganib na yan. Dahil kung hindi, lalong malaking panganib ang susuungin ng ating buhay, ng ating lipunan. Naniniwala ako dyan, Chip Areglado. Kaya I'm willing to take the risk necessary para labanan ang kasamaan. Maasahan ninyo, Ms. Romero, Mr. Romero, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ayan mo, kakausapin ko. Anak, ano ba ang problema mo? Bakit ganun ang inasal mo? Patapos ka makalusot sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagtatanong pa kayo. Hindi niyo ako tinubos. Nakiusap na ako, nagmakaawa, pero nang hinayang pa kayo sa perang ilalabas niyo. Alam ko naman kaya-kaya niyong ibigay yun eh. Hindi, anak. Hindi ako nanghihinayang.
Ginawa ko lang ang tama at nararapat. May prinsipyo ko. Prinsipyo? Baka pride. Minsan, Dad, hindi piso ang pinaiiral kundi puso. Patay ka muna. Hindi na ako papayag ng ganito. Bakit ginaganito kanila? Saan ano ba yung mga pisting yan? Bakit dito ka nakaupo? Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa pangyayari. Kay Mommy, Daddy, I can't get over it. Alam mo kung sino na lang nagpapasaya sa akin ngayon? Si Don Juan. All my life, akala ko mahal na mahal nila ako. Yung pala mas mahal pa nila ang pera nila. Tingnan mo nga, paano nila nagawa yun? Paano nila nagawang iwan ako sa gitna ng panganib? Paano nila natiis? Napabayaan ako ng isa nilang anak? Baka naman dahil sa hindi ka nila tunay na anak. Ano? Uy! Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hindi nila ako tunay na anak. Nagulat. Pambihira mga member ng Bachelors Forever Club na yon. Iniwan ako sa highway. Ang mahalaga, iniwan nila ang FX ko. Ay, siya. Tigilan na natin ang pagkukwento tungkol sa pangit. Ang pagkwentuhan natin tungkol sa magaganda. Aba, ala, sino mag-aari? Ay, napakagandang paralungan eh. Mm-mm. Don, may problema ako. Kailangan kita. Magaling ay katay matulog na rin. Oh. Sige, ayos ito. Talagang malupit ang mundo, Don Juan. Alam mo, hindi ka dapat magalit sa mundo eh. Kung ampung ka nga, ay swerte ka pa. At may kumukup sa iyo, miski na hindi ka nila tunay na anak. Mahal ko sila. Mahal na mahal. Hanga ako sa mga kinikilala mong magulang at nagdesisyon sila na labanan ang kasamaan. Kaya lang nakapagbitil na ako ng masasamang salita against them. Oh, ay di humingi ka ng tawad. Patatawarin ka naman nun at maaunawahan ka. Do you think I can do that? Samahan mo ako. Please. Promise? Promise, hindi kita pababayaan. Anak! Ma, Dad, I'm sorry. Nabigla lang ako. Sana patawarin niyo ako. Wala kang dapat alalahanin, anak. Ang mahalaga ay nagbalik ka. I just want you to know that I still love you. Hindi magbabago yung pagmamahal na yun. Pagmamahal pa rin yun ng isang anak sa mga magulang. At mahal na mahal ka rin namin ng iyong mami, nang higit pa sa tunay na anak.
Ang gaganda naman ng mga babaeng ito. At ang sexy. Anong sabi mo? Ang sabi ko, sexy mo ngayon. Talaga naman. Okay ba? Okay. Ikaw talaga? Bakit wala po si Tito Don Juan? Nako, nag-iikot at naghahanap ng maisuot na kostyum. Sana naman po, dumating na po siya. Ay, darating na yon. Tinan nyo! Si Don Juan! Hindi ako si Don Juan ngayon. Ako'y si Sergio, ang torero. At ang aking partner, si Marimar. Ang ganda ng suot ni Don Juan. Isang matador. Bagay na bagay sila ni Marimar. Pero napupuna ko, wala pa yung chief niya, si Major Arglado. Ni anak kami! Ay, andyan na pala. At umpisahan na natin ang sayawan! Alapira! Don Juan, isa na ako sa pinakamaligayang babae dahil nakabalik ka na sa serbisyo. Ako din, maligayang maligaya. Kaya mula ngayon, pinangangako ko, wala na kong ibang babaeng titingnan. Hmm? Pagka-sexy ba na kayo? Kasasabi mo lang na hindi ka natitingin sa iba. Hindi, wala na akong ibang babaeng titingnan. Promise? Promise. Techa, ito na ang huling gabi ni Don Juan. Pagkatapos nitong gabing ito, papasakan ng bulak ang ilong niyan. Ako naman ang bahala sa syota niya. Don Juan! Ano yan? Palisong Batangas? Nilalaban mo sa samurai ko? Ay, mabuti nga rin balisong ko at gawa sa Batangas eh. Ang samurai mo, made in Japan. Baka made in Taiwan pa yan. Taiwan, ha? Oy, laban tayo! Mga duwag! Okay, nasa pagpatay na rin. Huh?